nakaraan na po yung mga holiday na. Meron tayong mata. Kahit wala tayo, nakikita natin yung... Ito muna ako bago tayo mag-umunok mga yung ano. Patumbingin nila. Yes. Amayang gabi. Itong property dito sa kabila, hindi na po kasama. Ano na dyan? No. AAC Block. Ayan, AAC Block. Man. Antay, Ben. Material sila bago natin sila iwan. So, kagandahan po dito, wala naman nawala sa mga gamit namin dito. Tulong kayo? Hindi naman. Kasi nakawayan. Wala yung CCTV kanina nilagay ko to, kaya lang hindi niabot yung ano. Mga form ang gagamitin nila. Umorder na rin ako. Mga kailangan pa nila doon. Mga boss, ito po yung bagong sasakyan. Si ano, pinili kong owner. Gasolina. Pictura pagka nakabukas yung mga ilaw. Wala na pag black riot. Dito na tayo magla-lunch. Bago. Open space po siya rito. Ayan na. So, paunti na kasi yun. Ganyan, break time. Sana naman po tayo sa Lakeshore. And then pagkatapos na siya, mga boss, tumataas na. Nag-ano sila. Mid quarter. Tapos gravel bedding and then lalatagan po. Makadrop. So yan, mag-alasing ko na. Mga boss sa Riot Project. Last year architect sa owner unit. Naka-plastering na yan, so pwede na natin lagay yung resemble. Kung naghahanap po kayo ng apartment around Arayat, Pampanga. Good morning! Ayan, another day, another build. Ayan, shoutout po kay Boss Cesar Villaflor. Ayan, January 6 na tayo ngayon mga boss. Back to reality, back to normal tayo. January, so paspasan na naman po ang trabaho natin ngayon. So ito na yung dire-diretso na yung paggagawa. Nakaraan na po yung mga holiday na maraming holiday. So ngayong araw, punta po tayo sa Bulacan Project. Ayan, shoutout po kay Kuya Jojo. Ayan, Bulacan Project tayo. Tingnan natin kung hindi mauubos yung oras natin doon. So diretso po tayo dito sa Calulot and then Lakeshore and then sa Arayat. So let's go. Nandito na tayo sa mga boss sa Candaba. Na-miss ko yung dito. Na-miss ko yung mga isda nating binibili dito. Tingin tayo. Tingin tayo fish. Saan? Yeah. Dalag tsaka ito. Ngayon lol 29, 38. Hindi ko mong tatiyang ito. Ay! Ano yung sikla? Saan po ka rin? Sa Maragol. Sa Oyan. Sa'yo. Hindi akasi. Yan. So, ako dami. Isdang tabang naman tayo ngayon. Luluto tayo sa site. Magluluto tayo ng hito. Hitong native yung binili ko, tapos dalag. Portion ng budget. Ayan na mga boss, nandito na tayo sa Bulacan. Na? Nandito na ako mga boss, yung CCTV, mag-install na po tayo dito. Yung CCTV na yun galing po sa Lubao Project. So tinanggal ko na doon dahil nakalipat na rin po yung may-ari doon. Ililipat ko dito para meron tayong dito, meron tayong mata. Kahit wala tayo, nakikita natin yung progress ng trabaho. Although masipag naman sila,
Tsaka for security purposes na rin. Para meron tayong footage kung ano man yung mangyari dito. Ayan. Update tayo dito. Ayun na, naka-beam na pala sila. Luto muna tayo mga boss. Medyo nanghali na tayo. Napaka-traffic dito sa Baliwag. Hindi ko alam kung tapos yung ginagawang kalsada rito sa San Rafael. Medyo nanghali tayo. Luto muna ako bago tayo mag-update dito sa project. Hito ang lutuin natin. Pesa ako para may sabaw. Basta ang hito. Meron nila mga silang adobo manok na mamayang ano. Patumbingin nila. Yes. Amayang gabi. Tapos ngayon ulam nila. Ito ano to? Nilagang baboy. Ito lang pechay. Repolyo yan. Hindi ko makain ng pechay. Pesa natin. Yun o. Pesang hito. Native na hito. Masarap. Sabawan to. Pwede na. Tapanan natin tapos patayin na. Okay. Ito na ang ating lunch. Ayan, project update tayo dito mga boss. Halos yung Tarlac project, yung sa Victoria tsaka ito halos magkasabay po sila. Ayan, nasa plinth beam na rin po itong proyekto na to, which is paparedy ko na yung flooring muna. Mauna muna yung flooring, and pagka nakompleto na yung ano, or nakapagbuhos na sila ng beam, so pwede na tayo magtabon or magtambak. Papatabunan ko na rin po ito, papatambak ko na rin para maging flat na rin, para makabuelo yung truck dito, para pagka okay na to, so idadam na lang dun yung backfill or yung tambak hanggang dito. Itong property dito sa kabila hindi na po kasama to. Bali dito firewall po yan. Ayan, firewall tayo dito. Shoutout yung paigay. Nalalagyo sa ako na? Nalalagyo? Oo, si Rose. Ayan, shoutout kay Rose. May baba nila pala rin truck yan. Malangin na yan, no? Tuyo na dyan. Tuyo na. No. Kaya nag-order kayo ano mo doon, no? Pababa nyo doon. Tapos yung proyekto na to mga boss, meron po siyang loft. Kung titingnan, para siyang second floor din, which is itong area na to, ito yung pinaka living area, and then dun sa gawin yung master bedroom. Tapos sa taas loft, tapos meron siyang deck doon sa likod. Tapos dito balak na rin i-extend ni Kuya Jojo yung slab doon from the roof deck, so hanggang dun sa may garahe. Ayan. Kaya itong proyekto na to medyo may ano din, may kalakihan din po siya. Tingnan natin yung perspective. I-flash ko po sa screen yung kanya perspective. Ayan, maganda po yung design nito. Itong project namin dito. Ang gumuhit ito, syempre ang ating arkitekto na si Gladwin Ernest, architect master plumber. Master plumber po si Vlad. Ayan po yung setback niya simula dito sa road. Kaya maluwang po siya sa harapan pagka nakabakuran to. And then yung garahe niya, ito. Bale, dalawang sasakyan kakasya po dito. Pahaba siya. Yan, ito yung magiging garage. Ayan po yung kanyang perspective. Ayan mga boss, kung mapansin nyo, ang kanyang roof is na dalawang layer. Ito. Lower roof tapos higher roof. Dito po yung high ceiling, kung mapapansin nyo, para siyang second floor. Ayan. Ano po ito, meron siya loop. Mamaya papakita ko yung yung pinaka floor plan nito. Ang ganda nitong design ng bahay. Ayan. Tapos yun pala mga boss, meron po kami gagamitin na materials dito tulad ng sabi ko dati. Ngayon pa lang namin gagamitin, which is yung gagamitin nating pang wall dito is
AAC block. Ayan, AAC block. So, yun yung napag-usapan din namin ni client, nila client. So, pwede naman pong pag-usapan kung gusto nyo ganong materials. So, i-apply po namin kung yun yung request. Tulad dito, request nila owner is gagamitan natin siya ng AAC block. Ayan, mauna po yung mga column nito pagka na-flooringan na to. So, mga column lang muna yung at itatayo natin yung structure, and then mahuli yung kanyang mga wall partition. Punta na! Mga partition. Tapos yung slab doon. Yan, meron siyang slab doon. Kain muna tayo. Tapos ayusin ko yung CCTV. Siguro lalagay ko dito para cover niya lahat. Naiikot naman po kasi yung CCTV na yun. So, para sa security purposes din. Dito na lang sa poste na to para hindi sagabal o istorbo natin nilalagay. Para meron din tayong mata dito. Kahit wala tayo, makikita natin yung progress ng trabaho. Man. Antay, Ben. Ito yung CCTV. Ayusin ko muna ito bago tayo umalis. Tapos order muna po tayo ng materials nila bago natin sila iwan. Ayun siya. Malapit lang naman yung hardware dito. Dito lang kay Kevin 88 hardware. Ayun lang yung hardware. Sa tapat lang po. Buhangin, graba, semento, tsaka mga rebar, mga bakal pa. Tapos pagka nabuo na nila yan, pwede nang magtabon, magtambak para ma-prepare na yung SOG, slab on ground or slab on grade. Yung ating unahin dyan, para pagka nagtayo po ng scaffold dyan, nagtayo ng mga pipe, yung mga tubo dito na nakandito na po yun, naka-ready na nandun sa likuran. Pinatabi namin dito kay Kuya Ed dahil nung nagbakasyon po sila last itong Christmas tsaka New Year. So kagandahan po dito, wala naman nawala sa mga gamit namin dito. So yan. So tara, order muna ako materyales. Yan o. Sobra eh. Thank you. May lutuin pa po, kaya lang walang ano. 50 isa no? Ano ba? Naubusan akong gas. 1, 2, 3, 7. Ano pa? Dalawa pa. Bale, magkano nun? 300. Kumusta po yung bagong taon nyo? Hindi kayo naputulan ng kuryente? Hindi. Nakabayad naman. Nakabayad naman? Yung biyaya mo, blessing. Oo. This January niya, no? Ben, ito pa. Ha? January niya, mapuputulang kayo. Oh, Hindi naman. Hindi naman. Kasi nakabayad na. Nakabayad na. Magkano to? 300. Ibu naman o wala ka pang bariya dyan? Anong barya? Wala eh. Wala pang barya eh. Hindi naman. 50, pwede. Ay, gatong po. Ayan na, ito yung deep well dito sa site. Although may tubig naman siya, kaya lang mga boss, hindi maganda yung nilagay nilang silindro. Ayan, yung pagkagawa niya hindi ganun kaayos.
Mahirap po siyang bombahin. Inaalala ko, ang mahal na ginastos na nung may-ari dito, tapos ganito lang yung ginawa. Kaya hindi po kami dito, nagagamit to dahil mahirap din siyang bombahin. Ayun, no? Pero baka namin to, lagyan namin ng submersible pump. Yung posing casing nito mga boss, 3 inches. So tingnan natin pagka nalagyan ng submersible pump to kung lalakas. Pagka titingin tayo ng submersible, susukatin muna natin yung water level niya, kung ilang feet. Tapos titingin tayo ng gagamitin pang straw. Yung gagamitin pang straw dyan, po siya, 1 inch na pipe tubo yung water level. Tapos bababa pa tayo ng at least mga isang tubo para po may pondo yung submersible pang pagkahinigop. Ayan, ongoing yung pag-rebaring nila ng beam. Ayan na po yung elevation. Mataas po siya sa kalsada ng, kung hindi ako nagkakamali, nasa 0.75 or 0.6. Check ko na lang mamaya sa plano. Pagka umangat na yan, mabilis na po yan. Yun lang yung pinakamatagal sa pagkakonstruct, yung pagpundasyon sa pagbabakpil, pagtatabon. Ayan mga boss, okay na. Wala yung CCTV kanina, nilagay ko to, kaya lang hindi niya abot yung signal ng ating internet. So nilipat ko na lang po siya rito. Ayan na siya ngayon. So ayan, meron na tayo dito, CCTV. So ayan mga boss, ginabi na tayo. Time check, magpo 4:30 na. Dapat pauwi, dadaan sana ako sa Lakeshore or sa Kalulot. Kaya lang naubos po yung oras natin dito. Ayan na siya. Tapos na rin yung mga formang gagamitin nila. Umorder na rin ako ng mga kailangan pa nila dito, mga bakal. So baka by this week makompleto rin yung mga beam na yan, mga plate beam. So makapagtambak na kami, makapagtabon. And then preparasyon para sa slab on grade. Lapit nang umangat to. So ayan, let's go. Para hindi tayo abutan ng rush hour. Mata-traffic tayo pagka nagkataon. Let's go. Hey, naubos ang oras natin dito sa Bulacan. Tara sa bahay. Dumaan po tayo dito sa bahay ni Doc Will. On the way po siya. Dadaanan siya pa uwi. Dahil pa uwi, na tayo, NLEX. Ayan mga boss, nandito na tayo. Ginabi tayo. Yun nga, tulad ng inaasahan natin, namputan po tayo na rush hour and then traffic. Okay, so bukas ulit, kita po tayo bukas. The next day. Good morning. Another day, another build. Ayan mga boss, project update po tayo ngayon. Pupunta tayo sa Lubao project. Ayan, doon sa Lubao mga boss, halos patapos na po kami doon. Yun na lang sa exterior, yung bakod, tsaka yung gate na lang yung tinatapos doon. Baka this week matapos na rin po yun. And then tulad na sabi ko sa mga last vlog natin doon, ang turnover po noon hindi po magaganap ngayon or yung before and after. Ang gusto kasi ni owner doon mga boss, maayos muna lahat yung mga kailangan ayusin din sa bahay bago natin i-turn over. Tapos doon po yung kanyang before and after. So ngayon pupunta tayo doon, meron tayong mga dadaling mga kailangan nila excuse me po, mga kailangan pa nila doon. And update din tayo. Tapos tingnan natin kung kaya pa ng oras natin. Punta tayo dito sa project dito sa Arayat, ay sa Kalulot.
Lakeshore, and then sa Arayat, if kayanin ng ating powers or ng ating time. Tapos mga boss, ito po yung bagong sasakyan, actually wala pa po kaming napipiling pangalan niya kasi kay commander po ito, so siya yung magde-decide kung anong name na ang papangalan niya dito. So maraming salamat po dun sa mga nag-comment about sa pwedeng ipangalan dito sa sasakyan, yes, Jimny. Tapos may nagtatanong din kung kumusta yung fuel consumption. Sa fuel consumption niya mga boss, sa aking observation, siyempre mas maliit yung makina nito compared dun sa ginagamit ko na yung pickup, which is yung makina yata noon, kung hindi ako nagkakamali, 2.5 engine. Tapos yung tama raw 2.4. So parehas pong diesel engine yung dalawa na yon. Actually lahat ng sasakyan ko, maliban lang dito, yung Hero, si Tamaraw, si Proxy, and then ito lang yung gas. At saka pala yung yung binili kong owner. Ayan, yung owner na nandun pa, hindi po nalalabas ngayon. Yan yung owner. So ito, gas engine siya. Sa fuel consumption niya mga boss, masasabi ko na matipid po siya sa gasolina kumpara doon sa pickup. Siyempre mas malaki yung engine nun, mas malakas siyang kumain ng diesel po yun. So binyayin namin siya from dito, tapos Manawag hanggang Agno, tapos pabalik dito. Siguro sa tansya ko, ang kinain niyang gas is nasa around 3,000 more or less, mga ganun po, 3,000 pesos. Pero yun yung napakalayo po nun, halos nasa, hindi ako nagkakamali, nasa almost 500 kilometers ang tinakbo namin balikan po dito. Parang ganun yung consumption niya, 3,000 pesos yung nag-asos ko dun sa ganun niya, gas niya or kanyang gasolina. Ayan. Napakaganda, ang ganda po niya nung sasakyan. Tapos yung kanyang power pala, hindi naman ganun kabagal, ayos lang din naman yung kanyang tulin. So hindi naman natin hinahanap yung matulin. So mas maano yung safety tayo, tapos yung yung consumption sa gasolina, hindi tayo makatipid tayo sa gas. So ngayong araw, ito muna gagamitin ko muna si Jimny para ma-smoothing. 1,000 km kasi sabi sa Suzuki Tarlac, sa Suzuki Tarlac po siya nilabas. Sa 1,000 km babalik doon para i-change oil, and then the next PMS is 5,000 yata kung hindi ako nagkakamali. So gagamitin muna natin siya para maano na yung 1,000 para maibalik na ulit doon, ma-change oil. So ito muna para di makatipid tayo sa gas. Kung gusto natin makatipid sa gas, so ito Jimny, maliit, tsaka ang gagandahan dito, maliit lang po siya, hindi siya ganun kalaki tulad nung yung Navara, napakalaki nun, tapos napakataas. Maganda yun sa mga off-road or sa mga tulad ng lubak-lubak, although ito pwede rin naman. So ito muna gagamitin ko ngayon. Ayan, nasa 688 na pala yung kanyang tinakbo, ang kanyang odo. So 1,000 change oil po. So yung gasolina nito nung pang full tank ko sa sa Agno pa yata yun nung nag-full tank ako. So halos kalahati pa po yung gas niya. Matipid po siya sa fuel consumption. Okay si Jimny. Ayan, nandito na po tayo dito po sa Lubao Project. Umpisahan po namin itong proyekto na to ay sa January. So mag-ano na po siya ngayon sa taon, 1 year in the making. Ano naman po kasi itong bahay malaki, and then nagtagal lang siya dahil sa mga change order, tapos pahabol yung bakod, medyo may kalakihan din yung bakod. Ayan na, siguro tingnan natin kung makatapos po kami this week.
Halos ito na lang. Ayan. Sa harapan halos okay na, and then ito na lang sa ano yung tinatapos nila. Ayan. Tapos sa loob, mga punch list. Ayun na oh. Diba okay na. Ayun oh, may bunga na naman tong mangga. Nung po nag-start kami dito, January, ganito din po yan. Nag-uumpisa din siya mamulaklak nun, tapos mamunga. Tapos dito yung barracks namin. Ayan yung barracks namin dito sa area na to. Ayan, so wala na tayong barracks dyan. Malinis na. Ayan, tumutubo na pala yung damo. Hindi pa pala nakapag tanim. So yan, itatapusin na lang to. Sinanggit itong dito sa likod, swing type. Tapos yung sa harapan, sliding po yun, automated. Same design lang sila. Ang pagkakaiba lang, sliding yung sa harapan, and then yung kanyang pinaka-service gate, mas mababa po yung dito sa may likuran. Tapos yung cladding niya, yung cladding na ito na nilagay namin dyan, hindi po budget meal yan. Ano po yan, medyo may kamahalan. Nasa high end ang price niya. Biruin nyo, isang peraso niya nagkakalaga ng 320 yata isang peraso. And ito lang isang peraso na 15 by 60 yata ito, kung hindi ako nagkakamali ang price niya. Tsaka Wilcon pala nabili yan mga boss. Kaya po medyo may ano din, maganda rin yung price. Ayan o. Tapos itong kanyang gate, ang materials niya tubular na 2x4 and then 2x2. Combination siya ng tawag dito, hardy planks po ito, or hardy flex. Pa-SM board po yan. So kahit na mabasa yan, mulat umaraw, hindi po masisira yan. Kung mapapansin nyo dito sa project na to mga boss, wala po tayong ginamit na stainless. Ayan, mas gusto po nila owner yung GI. So dito sa likod, fresh ko rin dito. Fresh ko po rito. Doon tayo sa may harapan. Wala na pagka nagka-garden na dito. And tapos yung kanyang concrete finish, concrete topping with the tamper design or stamp design. Lalong maganda po ito kung pipinturahan siya ng rubberized paint na pang flooring talaga yung ginagamit sa mga basketball court. Ayan, yun po yung magandang ano dito, pintura dito sa concrete finish na tamper or stamp. Ayan na mga boss, dito po sa harapan halos completed na po dito. Okay na po dito. Ayan na. So halaman na lang yan, and then yung mga kailangan pang ilagay nila owner dito, sila na pong bahala mag-schedule sa mga landscaper na lang halos. Okay na. Yun o. Ganda. Lalo na po pagkagabi. Sa previous vlog natin dito na ano ko na siya ng gabi. Ang ganda ng niya, ng kanyang itsura pagka nakabukas yung mga ilaw, lalo na pagka nagtatakip silim. Ang ganda. Ayan. Ayan, tumutubo na yung mga damo. Ayan, meron lang mga minor
minor issue dito sa loob, mga back job na kailangan namin ayusin, although ayun, sa awa ng Diyos, mga minor lang naman. And nandito na po sila owner, ayun po yung sasakyan ni Kuya Ed. So naka na po sila dyan na sila natutulog. Mga ilaw, mga ilaw. Yun, yung mga pintura na yan na kailangan pang ayusin. Sa labas na lang naman lahat. Yung mga catch basin, storm drainage, meron sa likod, meron din sa harapan. Dami bulaklak ng mangga. For sure marami po yung magiging bunga niya. Nung nandito kami, nagsawa po yung mga nagtatrabaho dito nung siguro month of February, mga March, malalaki na po yung bunga niyan. March, April. Okay na. Ayun o. Ito, lalaki na to. Ayun na. Black tapos yun yung kanyang hardy planks sa medyo gray. Yan, pagkatapos natin dito dadaan tayo ng Kalulot, and then sa Lakeshore, tapos sa Arayat. And dito na tayo magla-lunch. Baby's paint ang ginamit pala namin pintura dito, halos yung sa labas na yan. Ang pintura na yan is laging pintura na yan, whitewash ang kulay po niyan, whitewash. Ganon din sa bakod, elastomeric paint po yan, kaya maganda sa exterior, matibay. Ayan mga boss, iwan na natin sila. Saan naman po tayo? Kalulot project. Ayan, nandyan naman si Utol din. Siguro by next week tapos na po kami dito. And then meron palang treat si owner dito mga boss. Pagkatapos po namin dito, it's meron siyang pa-beach. Ayan, beach daw, magbe-beach daw yung mga nagtrabaho dito. Yun lang pong mga nagtagal, yung mga simula nung nag-start hanggang yung mga nag-pioneer na nagtapos dito sa proyekto. Halos kasi yung tropa mga boss, halos lahat na extra po dyan, nagtrabaho dyan yung mga tropa. So yun lang daw mga nagtagal dito. Yan, yung sponsor si owner na beach. Ayan, magbe-beach po kami this January din. Pagkatapos nito, tingnan natin kung sa Saturday. Thank you so much po sa owner, sila Kuya Ed tsaka si Ate Ellie. Okay, let's go. Nandito na po tayo sa Kalulot project. Ayan mga boss, dito tayo ngayon sa sa 10 unit commercial store project. Ayan, minumpisa na po nilang yung forma nitong canopy dito sa may harapan. Ayan, ito na lang po yung medyo matitalyeng trabaho dito sa project. Ayan, medyo po kasi to, meron pang mga canopy yan tulad sa taas, yan buhos po yun. Tapos dito rin meron pa yan, yan, parang hagdan yan, mataas, and then bababa doon, and then tataas ulit doon, ganoon din sa kabila. Tapos meron pa po siyang canopy rito, which is naka-layout na rin. So ayan na rin po yung mga materials na gagamitin dyan. Ang gagamitin po namin dyan is si channel bar with 2x4 na tubular dito. Ayan na. So paunti-unti nang nabubuo. Ito na lang sa harapan na to yung
medyo matrabaho pa. The rest sa mga unit alas okay na naman po yung mga yan, although hindi ko pa pina-install yung kuryente dahil open pa po siya. Baka kasi mangyari na naman po yung nangyari dati na nakapaglagay na kami ng kuryente dyan, tapos yun nga ninakaw. Ayan, bibili pa po ako ng kuryente para dyan, which is sa tansya ko siguro gagastos tayo ng yung kuryente na ninakaw dyan, siguro more or less mga 30 to 40,000. Halos kasi yun, 3-4 na box yata ang kailangan pa. So isang box no nasa 8,000, hindi ako nagkakamali, 8,000 isang box. So ayan, alas malinis na. Tapos kailangan kasi pagka in-install po yung roll-up dito, malinis na dito sa may harapan. Hindi naman po pwedeng i-install nila yon na nauuna yon, which is pagka nag-plastering sila dyan o nagpalitada, madudumihan yung mga roll-up. So kailangan mo na matapos itong harapan na to, malinis na. May canopy sa taas. Ano po yun? 4 feet yung canopy. Ganun din dito, 4 feet or 1.2 meters. Meron siyang beam. Tapos dito meron pa po siyang magdadrop dito sa ilalim, nakapa L. Yung perspective namin nandun sa labas. 10 unit. Yan po yung luwang niya, 4 meters by 8 meters yung luwang ng mga unit. Ayan, ito na yung lababo po rito. Tapos ito pwedeng laundry. Open space po siya rito. Nilalagyan din po namin ng mga grills. Itong open na yan para hindi nga makapasok yung mga kawatan. Tapos lang tiles. Ito yung mga CR niya. CR. At ito papalitadaan pa yung taas na yan. Ayan, ito po yung kanyang canopy. Bale yung finish nito ay sa 1.2 or 4 feet kung sa inches. Sa centimeter 1.2. Sa yung bubong color white, tapos meron siyang doon mga boss, meron po siyang pinaka fire breaker. Ayan yung na yan, asintado doon, asintado rito. Bali tiga siya, dalawa ba to, 1, 2, 3, tatlo, tapos yung ba siya, 1, 2, 3, 6, tapos 4 pala. Tatlo, tapos 4 yung sa gitna. Tapos yun yung open. TV rin, wag ang gusto niya. Mag-ulit siya. Meron dyan padalam dyan mo yan. Okay, tubo. Okay na. Itong mga canopy na to, ito lang po yung medyo critical. Tapos pagka ito na okay na, halos konti-konti na lang. Canopy mahaba. Tapos ano tayo? 3rd floor.
stainless gutter. Ang lawak ko. Ang luwang. Haba po niya. Ayan, dito na plasteringan na. Tapos yan, ito po mga Raptor na to, bakal, papapinturahan pa natin yan. Tapos ito yung mga linya ng kuryente, hindi ko pa pinapalagay dahil nga po medyo critical, baka kasi nilagay natin, tulad na sabi ko kanina, naulit na naman ang nangyari. Pagka ano na lang, pagka naka-roll up na lang dito, saka ko lalagay, kaya naka-open pa po yung space na yan. Tataparan din na po yan para malinis yung tingnan, hindi naka-expose yung mga pipe. Tapos tiles, yung tiles naman ito mga boss, hanggang ano lang yan, mga 4 feet, hindi naman po floor to ceiling yan, mga unit lang naman na ano to. So nasa oo pa na kung gusto nilang i-improve. For example, ito kukunin ng oo pa, gagawing barbershop or salon. So syempre pagka salon, dapat medyo maganda yung CR, so papagandahin nila yan. So sila nang bahala sa ano, sa unit. Tiles kasi yung finish po nito mga boss, tulad ng sabi ko, hindi po naka-tiles to. Ang finish nito is smooth finish lang po yan, or pino na ano lang, pino na semento. Tapos ito is skim coat lang and then primer. So bahala na si Uupa kung anong gusto niyang kulay na ipintura dyan. Ano yung pintura, pinalinis natin para malinis tingnan. Okay, and after break time, sana naman po tayo sa Lakeshore. And then pagkatapos natin sa Lakeshore, sa Arayat, pauwi na tayo. Ayan, nandito na po tayo sa mga boss, sa Lakeshore. Medyo natagalan din ng hindi ko pagpunta rito, gawa ng nung nakarang mga araw po, December, halos puro holiday. So dito naman po kasi mandatory po dito sa subdivision na to, pagka holiday is non-working days yung holiday po nila dito. Talagang hindi po pwedeng magtrabaho dito sa subdivision, kaya po medyo ano dito na mahaba yung naging bakasyon ng mga nagtatrabaho dito, gawa ng mahaba yung mga holiday, Christmas, New Year, and then Rizal Day. So ayan, mataas na po sila, pabim na pala sila. Ayan, dito sa project naman dito mga boss, halos kompleto naman po yung materials namin. Ayan na yung mga bakal, halos ilang daan din yan. Tapos ayan na yung project. Ayan na, umaangat na po siya. So ito yung aming mga stockpile, which is yung stockpile na to mga boss, nirerentahan po namin or inuupahan. Ayan, tapos meron kaming sapin, graba, and then yung buhangin. Ayan na siya mga boss, tumataas na, nag-ano sila, nag-bibim na for second floor. And then yung iba nagsi-CHB. Ito na rin CHB, second floor po ito. And then yung pong gagamitin naming ano dito, steel decking, ano yung nasa plano. Ayan, ito yung kanyang carport, garahe. Tapos meron din siyang ano dito, balcony yata. So silipin natin yung plano. Okay, Lakeshore project. Ayan, ito po yung floor plan. Yan po mga changes dito. Ayan, ayan mga notes. Yung mga changes sila, si owner po rito. Ito yung garage, which is yung sa may left side. Tapos ito yung porch. Yung sa area na yun. Ayan. Tapos sa likod, meron lanay po dito. Lanay, dito sa area na to. Lanay. Tapos guest room. Meron siyang
toilet and bath, which is ano siya, propose siya ng 2 bed. Maluwang po ito. Tapos dining, kitchen, pantry, kids quarter, dirty kitchen. Tapos ito yung sa second floor. Yan, malaki po itong project, pero yung iba naman kasi balcony. Ito, tulad dito, balcony sa taas to, and then sa ilalim is garage. Tapos mayroon siyang balcony doon. Ayan, tapos balcony din dito. Halos yung balcony sa taas, sa second floor, 3, 1, 2, and then 3. Tapos ito yung staircase niya, open below. Ayan. Family area, bedroom 1, 2, master bedroom. So 4 bedroom po itong project, 4 bedroom na 2-story 4 bedroom residence. Ayan. Panat. Ano siya mga boss. Tapos ito yung ano. Ito yung pinaka ano yata to. Dining. Tapos dito yung dirty kitchen. Ito yung garage. Garahe. Ayan, garahe. 2-car garage ang proposal nito. Malaki po ito. Halos nasa 6 meters yata to. And ito yung maids quarter. Puporma sila ng lintel beam. Maids quarter, malaki din. Ito yung CR niya. Maids room. Ayan, preparasyon na para sa SOG, slab on grade. Tapos lalatagan pa namin ng gravel bedding. Tapos maglalagay pala kami ng ano dito mga boss, ng perforated pipe para sa anay. Tapos gravel bedding, and then lalatagan po namin ng polyethylene sheet, plastic. Ayan, yun po yung request ni owner. So yan, maglalagay tayo ng plastic dito pagka nagbuhos. Polyethylene sheet. Yan, ito yung window, yung kanyang pinaka header mga boss. Meron siyang, ayan, meron siyang lintel beam ang tawag po dyan, which is nakabang na po ito sa column. Window to, window 7. Tapos dito yung meron pa pong partition dito. Ito yung pinaka lanay area, which is sagad siya dun sa bakod na. Ito may guest room yata ito, hindi ko nagkakamali. Guest room. Tapos ito po yung property line itong bakod na to. Yun po yung property line. May setback siya ng 2 meters, 2 metro. Tapos ito yung pinaka porch, and then yung kanyang pinaka main door. Ayan. Naka-drop po siya ng 1 step. Ang elevation pala niya simula dun sa gutter. Sa gutter po, hindi sa road. Nasa gutter. Sa sidewalk. Simula dun sa sidewalk, elevated siya ng 2 feet or 60 cm. Yan, simula dito sa sidewalk na to. Ito po kasi yung road. Kung dito tayo kukuha ng elevation, so halos mataas ng 20 or 15 cm yung pinaka sidewalk. So yan, pagka ano na siya, papatayin na itong tatanggalin itong mga halaman dito. So yan, hanggang alas 5 na mga boss. Baka dumaan ako sa Arayat, kahit wala naman sila doon, meron naman nagbabantay doon. Silipin po natin yung project sa Arayat. Dito naman pala walang nagbabantay rito, pero safety naman po rito dahil nga po ano po ito, maigpit. Hindi ka basta-basta makakapasok ang mga outsider. Yan ang mga gamit natin, scaffolding, mga pipe. Yan mga boss, iwan natin sila. Dadaan pa po tayo sa sa Arayat project. Ayan, alas 5 na rin, baka pauwi na rin po yung mga yan. So tayo, tingnan natin yung isang proyekto pa.
Update tayo. Update! Project update. Ayan, nandito na tayo. Dito po sa Arayat. Arayat Project. Ayan mga boss, Arayat Project naman po tayo. Ito na. You know, angat na. Halos sa malapit na po sila mag group beam dito. Malapit na mabuo yung structural. Wala si architect. Umuwi. Nandito po nagbabantay yung isang architect. Ayan na siya. Woo! Lock mo yung gate. Ayan, pa-roof beam na po sa second floor. Ayan, beam na po yun. So continue lang CHP, and then yung lintel beam sa mga window, sa mga opening ng window, lintel beam po yan. Ayan, yun doon nabuhusan na nila yung lintel beam. Tapos dito sa owner unit ni owner, ito po yung garahe. And then wala pa yung welder, hindi pa pumapasok yung ating welder na gagawa ng mga stair, hagdanan. Ayan. CR. So yan, ito high ceiling po ito. Napakaganda po ito pagkatapos, lalo na high ceiling dito. Ito kitchen, stair. Tapos itong dito sa ground floor, ano lang po yan, combination siya ng kitchen, dining, tsaka living. So sa second floor, yun po yung kwarto ni owner, tsaka yung meron siyang balcony facing Mount Arayat. Ayan yung Mount Arayat. Ayan siya. Ito yung balcony ng mga unit. Tapos dito kwarto po ito, room. So ganda po yung room, mayroon siyang bintana which is harap ng Mount Arayat. $522. So wala na po sila, umuwi na yung mga tropang gumagawa rito. Ayan yung pinakasahig niya. Pagka na-plastering na yan, so pwede na natin lagay yung PSM board. Tapos napinturahan na rin pala, na primer na rin po yan. So, tapos lababo dito, window, ang ganda oh. Ay, mga tarayat oh. Ayos. One, two, three unit na apartment. Ayan po mga boss, kung yung naghahanap po kayo ng apartment around Arayat, Pampanga. So malapit lang naman po sa bayan, siguro 5 to 10 minutes nasa bayan na po kayo, nasa Walter Merck. Ayan, malapit naman po sa lahat. Ayan yung mga unit. So ayan mga boss, dito ko na po tatapusin yung ating simpleng vlog for today. Kita-kita po tayo bukas sa next upload. Paalam po. God bless. Ingat.